refrigerator. Ayan, galing dito sa Hulo ay palibasa nga nasa probinsya tayo. Ayan ang ating mga pinagkukunan ng refrigerator. Ayan, hindi ito inverter, isa lang itong ordinary. At ikinarga nga natin sa ating tricycle para dalhin dun sa ating shop. Ayan, inihiga natin kasi medyo matarik yung daan dito eh. Kailangan nakasafety siya. So yan nga, pinandar natin. Ang nakukuha natin ay 0.8 amperes. At walang response yung kanyang condensing unit. Meaning na ito ay mayroong leak. Ayan, maandar man yung compressor, kaya lang hindi umiinit dito. Yun ang ating tutuklasin sa mga oras na to kung saan nanggagaling ang kanyang leak. So yan, binunot na natin at i-release natin siya rito. Titingnan natin yung kanyang pressure kung may natitira pa siya kahit na konti. Alasin natin tong kanyang water pan. So putulin natin siya rito. Yun. Sabihin, mayroon siyang pressure. So titingnan natin yan kung moisture lang ang kanyang kalaban. So bubunutin natin to. So yan, tulad ng dati, gamit yung ating DIY na compressor, ilalagyan natin siya ng pressure na 120 PSI ang ilalagay natin. So yan, matapos na natin lagyan siya ng 125 PSI, magpo-proceed naman tayo ng pag-electest sa ating mga hininang para sigurado. So yan, okay. So wala tayong nakikitang leak dito sa ating ginawa. So sisimulan natin siyang hintayin ng 8 hours para malaman natin kung may pagbabago yung kanyang pressure. Pagka kasi gumagawa ako ng mga ganitong mga refrigerator at binuksan ko yung kanyang service valve at wala akong nakitang indication ng leak, dahil nakita ko nga na meron siyang pressure, ay hindi pa rin ako nagtitiwala. Sinasabitan ko pa rin siya ng pressure gauge para makonfirm ko na talaga na siya ay kailangan lang i-system reprocess dahil siya meron siyang moisture sa loob. Yan ang karamihang nagiging dahilan ng mga refrigeration o refrigerator na nagkakaroon ng system reprocess, dahilan niya sa nagkakaroon siya ng moisture sa loob ng kanyang system. So ayan, lumakas na naman ang ulan. So yan nga po, pagkalipas nga ng magdamag na nilagyan natin ng pressure, ayan na lang ang naging pressure niya. Ayan, bali naging 75 PSI na lang. Ibig sabihin yan, may butas siya. At ihiwalay na natin yung condenser sa evaporator para malaman natin kung alin sa dalawa ang may butas. So yun, no, palibasa ay nakachamba tayo ng mabas na yata yung bagyo. Yan, tuloy natin yung ginagawa natin. So bubuksan natin to. Titingnan natin dito sa lugar na to kung narito yung kanyang leak. May metal screw yan dito. Talasin lang natin to. Bali dalawa yung magkatapat na yan, tapos dalawa dun sa itaas. So yan, nakalasin natin. Titingnan natin kung saan yung kanyang leak dito. Pero sa pag-analyze ko, palibasa ito ay dugtungan. Itong lugar na yan, ito kapilyar yan eh. Maaring doon sa bandang gitna na yun nabutas yan. So gagawin natin, puputulin natin dito, ibablay natin, lalagyan ulit natin ng pressure. Kapag ka na-confirm natin na doon sa may dugtungan ng kapilyar, maglalagay lang tayo ng panibagong kapilyar dyan. So gamit itong ating kapilyar tube dito sa lugar na ito natin sa puputulan. Bigay tayo ng clearance para hindi tayo mahirapan mamaya sa paghihinang. So dahil nga sa itong kapilyar ang ating suspect, so dito tayo maglalagay ng charging line.
natin siya bubutasin. Lagyan natin siya ng access valve dito. So lalagyan natin siya ng pressure. Lagyan natin siya ng mga 100 PSI. Sabay ligtis natin dito. I-confirm natin kung mayroon o wala. So ibig sabihin walang leak dito sa ating hose tsaka sa ginawa natin. So palibasa nga ang suspect natin yung capillary, yung dugtungan dun sa taas. Kaya itong capillary na lang ang ating niligtis at ayan, bumababa siya. Kumpirmado yan na ang kanyang leak ay nandito sa capillary tube, yung dugtungan dun sa pinutol natin. So ang gagawin natin, ilalabas natin yung kanyang capillary. Ang bilis ng pagbaba niya, magmula dun sa 125 PSI, ayan, 75 PSI na lang ang natitira sa kanya. Ayan, ang bilis ng baba niya. So kumpirmado na capillary. So ang gagawin natin ngayon ay magpa-flashing na muna tayo bago natin siya lagyan ng capillary. Bago ulit tayo So tulad ng dati, 141B ang ginagamit nating panglinis. Ayan. Bali, yan ang ginagamit natin para sa ating pagpa-flashing. Yung ating nitrogen, yan. Liligtes para siguradong sureball yung ating trabaho. So dahil nga yung 141B ay matalas, kaya ating tinakpan tong butas niya para hindi ma-damage yung plastic. Malakas makadamage ng plastic yan pag tumama sa plastic yung 141B na yan. So para safety, tatakpan natin. Lalagyan natin siya ng mga 100 PSI. Pa-flashing natin. So yun. Yun, sumasagit siya doon sa taas. Abangan natin siya. So yan, nakita natin. Ang daming nakuha niya. O yan o. Basang-basa itong ating ginamit na basahan. So, ito na yung final. Titingnan natin kung may nalabas pa siyang langis. So yun, ibig sabihin malinis na. Konting flashing pa para maganda-ganda. Tagal-tagalan natin ng konti. Ayan, malinis na. So yan, binabara natin siya ng 125 PSI. Yun. Titingnan natin kung magbabago siya sa loob ng 2 oras. So katulad ng dati, ito yung ating ginagamit na nilalagay natin sa filter dryer kapag tayo ay nagre-repair, ay bago yung ilalagay natin. Hindi tayo naglalagay ng luma, bali double seal dito. Itong ginagamit kong filter dryer, ayan. Ayan o. Double seal yan, ayan. So ilalagay natin dito yan. Nakaganon. So yan, natapusan natin ang lagyan ng 141B. Ay paplasingin naman natin siya. So dito yan lalabas. Tatakpan muna natin ng basahan para hindi tayo matilabsikan ng kanyang 141B. Flashing natin. Malinis naman. Hindi siya masyadong malangis. So yan. Lagyan ulit natin. Lagyan ulit natin. Bakan ulit natin siya rito. Yan. Yun. So lagyan ulit natin hanggang sa malinis siya natin ang tuluyan. Ayun, oh. So mamuli. Ayun. Yan. Yan ang gusto kong makita dyan. Yung puti na yan. Malinis na, malinis na.
ginagamit. So, lalagay na natin itong ating filter. Yan. Yan. Tapos, babagahin lang natin mabuti. So, kailangan ng ilaw. Yan. Para siguradong sabon. Inabot na naman tayo ng ulan. Habang tayo ay nagagawa, pero ganun pa man, tuloy tayo. Puproceed tayo ng pag-vacuum. Yan. Kasi dito sa kinalalagyan natin, basa. Pero no choice tayo. Kailangan ay tapusin natin yung ating ginagawa. So, tingnan natin. Tinago natin dito. Ayan. So, vacuum na siya. Sarado natin to. Yan. Sarado natin mabuti. Tingnan natin ito. Sa ating preyon. Medyo basa na itong ating ginagawa. Layo mo natin ito. Sabay bukas dito. Yun. Sabay sara. Sabay bukas dito. Ayun, oh. Sabay tayo natin yung ating preyon. Ayan siya. Sabay sarado natin dito. Ayun, oh. Yan. Magkakarga na tayo. Basang-basa yung lugar natin. Ayan, oh. Lalagyan natin siya na initial na 10. Ayan. Yan yung ating refrigerant. Takasanda lang dyan sa tabi. Tignan natin. Basta compare natin yan. Pag tumigil na sa 10 pesa yan, itigilan natin. Ayan. So, yun, oh. Naka-permis na sa 10 PSI. So, okay na yan. So, lalagyan natin siya ng temperature reading. Kailangan makuha niya yung negative 10 na yan. Ayan, o. Ayan dito. So, yun. So, yan. Titingnan natin yung temperature kung nakuha niya yung negative 10. Buksan natin. So, ayun. Nakuha niya. Ayan, o. Negative 12. Ayan. Sabihin sapat na yan para magpa-yellow. So okay na yan. I-off muna natin. So yun. Dito natin siya pinadaan sa drain pan. Lagay natin siya rito. Ayan. Okay. Ang ganda na niya. So lagyan ng ito kung yan. Susukatan natin. So bigyan siya ng 15 inches. Sa taas naman ay bigyan natin siya ng 10 para meron tayong clearance. O 9.5. Yan ang bibigyan natin clearance. So yun, ilagay na natin to. Ayos na. Oh. So yan yung ating ginawa. Yan. Dito siya tumakbo sa lugar na yan. Yan. Tapos dyan siya. So dyan po natapos yung ating ginawa na isang single door na refrigerator na naging problema nga po niya ay nabutas dun sa capillary tube. So ang ginawa natin ay binaypass natin yung dating capillary tube. At maganda naman po naging resulta. Maraming po salamat muli sa patuloy na pag-subscribe niyo po sa akin at pag-like sa aking mga video. Maraming po salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay suma ating lahat.